Hello mga Karosali. Balik eskwela naman mga Karosali. So sa 29 Martes na araw is balik eskwela na yung mga estudyante. Excited ang mga mga estudyante ngayon kasi pasukan na naman. Iba, nagsha-shopping na, pumupunta na sa city para bumili ng bagong bag, bagong notebook, bagong papel, lahat na mga kailangan sa school ay ready na sa mga balik eskwela sa Martes, no? O August 29. So, happy lang tayo dahil sa pagbabalik eskwela ng mga bata, no, sa kanilang magiging future soon. Pero sa mga magulang, umpisa na naman yung baon, gastusin sa pang-araw-araw. Umpisa na naman yung, kumbaga, kalbaryo ng mga walang pagkukunan ng pang-araw-araw ng mga estudyante, baon ng mga estudyante. So, hindi naman kalbaryo. Mga term ko lang yun mga Karosali. Pero, kung wala ka talagang pagkukunan, no, palagi ang isip mo naka-fly high kung saan ka naman kukuha ng pang-araw-araw ng estudyante, ng mga estudyante natin. So mga Karosali, excited ngayon ang mga kabataan, ang mga anak natin. Excited din ang mga nanay, no? Lalo na sa akin, excited na din yung aking apo na mag-school siya. So yan mga Karosali, no? Lahat tayo excited na mag-school na yung mga anak natin, mga apo natin, ready na mag-school. Bago na yung mga damit, mga sapatos. Pero katulad sa akin mga Karosali, no, malaki na yung mga anak ko. Lahat sila graduate na. So isang obligasyon ko na naman ay bumalik sa panibagong pag-aaral, kundi ang apo na. Ang lola na yung maghatid sa school ng kanyang apo. So yon mga Karosali, obligasyon na naman natin pagising ng umaga, magsaing, magluto ng mga baon, kung ano-ano pa. Kasi yan naman ang ating lifestyle. Pag once na balik eskwela na yung mga anak, yun, busy time na, busy-busyhan na tayo mga Karosali. So, excited lang ako din, no? Lalo na yung mag-school na din yung aking apo. Doon na naman tayo chika-chika, makipagmarites. Siyempre hindi mo naman yan mga Karosali maiwasan na siyempre nagchika-chika kayo ng mga yung mga ka-schoolmate mo ng mga nanay. Yan talaga yung yung daily life natin. So, ready na ba kayo sa balik eskwela, mga motherhood, mga anak, apo, toto, nini, inday? Mag-aral lang ng mabuti para sa kinabukasan. Mag-aral lang ng mabuti para sa bandang huli kayo ay makapagtapos, makapagtrabaho na hindi kayo kagaya namin na mga
naging katulong lang sa ibang bansa para lang makapag-aral sa'yo. Di ba ngayong henerasyon, sa totoo lang, mostly ang mga nanay ngayon sa abroad o tatay, no? So ang kabataan ngayon na henerasyon, parang lahat talaga makapagkolehiyo. Mostly talaga sa ngayon na henerasyon, kasi parang may mga trabaho yung mga magulang. I-compare sa amin before, like ang aking nanay noon ay nagtitinda lang ng sigarilyo, dulce sa fiesta. Pero i-compare mo ngayon ang kabataan ngayon, 'di ba? Mostly talaga mga abroad ang nanay, professional, 'di ba? Mostly abroad talaga yung mga mga OFW. So ngayong mga henerasyon, ang sa aking pagkakaalam, parang lahat mostly talaga na ang mga kabataan ngayong henerasyon ay nakapagtapos ng college, no? So dapat lang mag-aral sila ng mabuti para sa bandang huli sa kanilang someday, kung sila ay mag-asawa or mga professional sila, may pagkukunan sila ng kanilang pang araw-araw na gastusin. I-compare mo sa walang trabaho at sa may trabaho, iba talaga mga karosali, no? So mostly mga karosali ang mga ngayon, siguro mga ngayon na 20s, no, 'di ba? Parang mostly ang mga magulang is OFW. So ang mga kabataan, ang mga anak, makapag-aral talaga kasi may gastusin ang mga magulang. So dapat sa mga anak, matuto silang mag-aral ng mabuti para sa kinabukasan nila, para sa future nila, para sa bandang huli na makatapos sila ay makapagtrabaho sila. At kung sakaling mag-asawa sila, maipakakain sila sa kanilang mga asawa at anak, no? May gastusin para sa school. Yung i-compare mo yung kung baga ang kanilang pamumuhay is masagana. I-compare sa mga magulang na kumakayod, naghihirap sa abroad para lang makapag-aaral sila. Kumakayod sa sobrang init para lang ipakain sa mga anak. So yan mga advice ko lang sa mga mag-aaral ngayon, no? Study hard lang kayo, focus sa ambisyon, focus sa kung anong gusto niyo na magiging kurso o kung anong gusto niyo sa bandang huli na makapagtrabaho kayo, focus lang, no? Sacrifice ang the best way talaga mga karosali, sacrifice, lalo na sa mga magulang na walang pagkukunan ng pang-araw-araw na pamasahe para sa kanilang anak. So dapat ang mga anak marunong magsakripisyo. Kasi kung marunong silang magsakripisyo, makatulong sila sa magulang nila, no? Marunong mag-budget ng pera. Kasi pag waldas ka, alam mo naman na walang trabaho yung nanay mo, ng tatay mo, hindi alam kung saan kukuha sa pang-araw-araw. Tapos ikaw naman, hindi mo alam kung bukas may baon ka pa. So dapat talaga, no? Sacrifice or i-budget niya ang kanyang baon para makaabot sa kung 1 week yung binigay na allowance, no? So yun lang. Mga estudyante, balik eskwela, no? Study hard, keep praying, focus lang sa dreams, no? So thank you so much mga ka-Rosalie. Pa-follow ng aking Facebook page, Rosalie Sotrina Vlog TV. Thank you for liking, sharing, and comments. Thank you for watching.
See you in my next vlog. Babu!